Sa gitna ng kumukuti-kutitap na Maynila, may isang tanong ang hindi ko maalis sa isip ko. Saan nga ba nagtatago ang tunay na diwa ng Pasko? Sa mga naglalakihang Christmas tree sa mall, sa mga regalo sa ilalim nito? O baka naman, sa isang madilim na eskinita kung saan tanging ang pag-ibig ng magkapatid ang nagsisilbing ilaw? Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pinakamalaking himala ay hindi natatagpuan, kundi ibinibigay. Sa pusod ng maingay at abalang Maynila, kung saan ang mga ilaw ay hindi napapagod sa pagkislap kahit sa pinakamadilim na gabi, tahimik na naglalakad ang dalawang bata, si Ate Emma at ang nakababata niyang kapatid na si Nicolas. Sila ay ulila, walang permanenteng tahanan, ngunit mayroon silang isang bagay na hindi matutumbasan ng anumang yaman, ang isa't isa. Habang nakaupo sila sa malamig na bangketa, malapit sa isang hilera ng mga parol na tila mga bituing bumaba mula sa langit, nanginginig na nagtanong si Nicolas. Ate, sa tingin mo ba mahahanap tayo ni Santa dito sa Maynila? Isang matamis, ngunit bahagyang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Emma. Siguro kung susundan niya yung mga parol, tingnan mo, ang liwanag nila, hindi yan mamimiss ni Santa. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Nicolas. Baka naman magdala siya ng mainit na regalo ngayong taon. Hinaplos ni Emma ang buhok ng kapatid. Meron na tayong regalo, Nikki. May kumot tayo at may isa't isa. Di ba sapat na yon? At habang sinasabi niya ito, maingat niyang ibinalot si Nicolas ng kanilang nag-iisang kumot, panangga sa umiihip na malamig na hanging amihan. Ngunit may isang hiling na nanatili sa puso ng bata. Pero sana, ate, may bahay din tayo, bulong ni Nicolas. Ang boses ay halos inanod na ng hangin. Tumingala si Emma sa kalangitan, sa ilang bituing sumisilip sa kabila ng liwanag ng syudad. Darating din yan, Nikki, baka hindi ngayon, pero balang araw. Habang magkayakap ang magkapatid, isang ginang na may bitbit na mga pinamili ang huminto sa kanilang harapan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalala. Mga anak, bakit nandito pa kayo sa labas? Nasaan ang mga magulang niyo? Malumanay niyang tanong. Wala na po sila, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Emma, ang mga mata ay nakatungo. Isang buntong hininga ng awa ang pinakawalan nang ginambago siya lumuhod upang maging kapantay ng mga bata. Ganun ba? Heto, kunin niyo ito. Inabot niya ang isang supot na naglalaman ng tinapay at tubig. Maligayang Pasko, mga anak. Salamat po, ma'am, ang masayang sigaw ni Nicolas. Maraming salamat po, maligayang Pasko rin, magalang na tugon ni Emma. Habang papalayo ang ginang, sabik na binuksan ng magkapatid ang supot. Nang makagat ang tinapay, isang ngiti ang pumunit sa mukha ni Nicolas. Ate, ito na yata ang pinakamasarap na Noche Buena ko. Isang mahinang tawa ang naging sagot ni Emma. Palagi mong sinasabi yan, Nikki. Lumalim ang gabi at tuluyan ng bumalot ang katahimikan sa lungsod. Mahinang inaawit ni Emma ang Pasko na sinta ko, habang ang ulo ni Nicolas ay nakasandal sa kanyang balikat, mahimbing nang natutulog. Sa sandaling iyon, habang mahimbing ang buong syudad, tumingala si Emma sa langit, hindi para humiling ng laruan o regalo, kundi ng isang bagay na mas mahalaga. Panginoon, kung naririnig mo ako, alagaan mo po si Nicolas. Yan lang po ang hiling ko ngayong Pasko, bulong niya sa hangin. Kasabay ng kanyang panalangin, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan. Nagsisimula na ang Misa de Gallo at sa di kalayuan, tila isang sagot, narinig niya ang boses ng pari, kapayapaan sa lupa at kabutihan sa lahat ng tao. Pumikit si Emma, mas hinigpitan ng yakap sa kanyang natutulog na kapatid. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw ng Pasko, nagising si Emma sa paghinto ng isang kotse sa kanilang tabi. Mula roon ay bumaba ang ginang na nagbigay sa kanila ng pagkain kagabi, kasama ang isang lalaki na tila kanyang asawa. Ayan sila. Sila yung sinabi ko sa'yo, sabi ng ginang.
Sigurado ka? Tanong ng lalaki. Bigyan natin sila ng tahanan ngayong Pasko. Lumapit ang ginang na may mainit ng ngiti. Emma, Nicholas, gusto niyo bang sumama sa amin? Magpasko tayo sa bahay. Nagising si Nicholas, ang mga matay ng lalaki sa gulat. Totoo po, sa bahay niyo, napaluha si Emma. Ma'am, ayaw po naming maging abala. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay. Hindi kayo abala, kayo ang biyaya. Tara na mga anak, umuwi na tayo. Hinawakan ni Nicholas ang kamay ni Emma. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw ng Pasko. Ate, sabi ko na nga ba, makikita tayo ni Santa? Tumawa si Emma sa gitna ng kanyang mga luha. Nikki, salamat po Santa. Minsan, ang pinakamaningning na mga ilaw ng Pasko ay hindi yung nakasabit sa kalsada ng Maynila. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pampainit ng puso ngayong Pasko. Salamat po sa suporta.